So may experience ako na tinutulungan ko siya. Ang sabi niya sa akin, wag mo kong tulungan, hindi ko kailangan ang tulong mo. Eh di malis ako. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Kayong dalawa kayo. Kayo talaga, no? Laging pinaglalaroan ng ano natin to, ng mga aso natin, mga kainags, ano? Tabi ko na nga kasi minsan sumusuka si Sayon. Ang sinusuka niya, ito yung mga ginangat niya, no? Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, mga kainags, ano? Ito kailangan ko itabi. Saan ko pwede ilagay ito? Para hindi nangangat-ngat ng dalawang aso natin. Nakalimutan ko itapon to, di ba nagtapon tayo ng basura nung nakaraan? Nakalimutan ko itapon to. Ang lamig, mga kainags, ano? Aray ko, Sayon, wag. Lamig ng panahon ngayon. Yan yung ating aso. Yan. So doon ko lalagay sa ano, lalagay ko sa labas. Lagay nga natin dito. Yan. Handa nating aso. Na, hey! Ikaw talaga, Sayon. So tama-tama, mga kainags, ano, kasi every fall bago mag-winter, meron kasi rito yung programa yung Edmonton, ano, tsaka sa ibang mga lugar na yung mga branches ng mga puno, mga dahon, merong kumukuha niyan dito siguro 2 beses sa isang buwan, ano, ng isa sa October, isa sa November. Lalagay mo lang yan dito sa ano, no? Lagay natin dito. Lagay natin. Yan. Lagay natin dyan, ano. Yan, tapos mayroong araw yan, mayroong date, no, na dadaan sila rito, tapos kukunin nila lahat ng mga dahon, mga tuyong dahon na bumabagsak sa mga puno mo, no. Tapos yung mga ganyan, mga branches, mga itinanim mo nung nakaraang summer, ilalagay mo lang sa isang lugar. Tapos yung mga dahon, mga tuyong dahon, mga kainags, ano, ilalagay nyo yun sa kulay puti, yung see-through na plastic bag, yung nakikita. Uy, merong 10 piso. Hehehehe. Iba talaga pag ikaw naglalaban ng damit. $10. Iba talaga pag masipag. Yan, nandito tayo sa daan ngayon. Pinapasyal natin si Saya. Ayan, oh. Yan, para naman hindi mabagot sa bahay natin mamaya pagka iniwan uli natin, ano. Tsaka syempre kailangan ko talagang maglaan ng oras para sa ating mga aso, mga kainags, ano, kasi parang tao din yung mga yan. Kailangan bago tayo umalis ng bahay, make sure naigala natin sila, naipasyal natin sila. So first time kasi ni Saya na idaan natin dito sa main road, mga kainags, no, kaya medyo naninibago siya at medyo natatakot. Ayan siya. Let's go, come here. Yan. So kain muna tayo dito sa ano, mga kainags, ano? Burger King. Yan, tarikot. Di ba meron tayo kanina nakuha 10 piso nung naglalaba tayo? Dito natin magagamit ngayon yung $10 na nakuha natin. Di ba? Dahil sa paglalaba natin nagkaroon pa tayo ng pambayad sa pangmerienda natin sa Burger King. And thank you for supporting our foundation. Sure, no problem. Yung customer doon, yung sabi niya, yung tuko daw may price tag. Sabi ko, di okay lang yung design talaga yan sa tag sa tuko. Yeah, you too. You too. Thanks. So naalala ko na naman, ano, yung nagtrabaho ako sa fast food. Marami ako naalala pagka kumakain ako sa mga ganitong fast food. Marami ako mga naalala nung nagtatrabaho ako dito sa Canada, no, as temporary foreign contract worker. Yan. Naalala ko dati, mga kainags, ano, nung nagtatrabaho ako sa fast food. Meron ako isang kasama, no. Kasi gusto niya lagi pang umaga siya. Ginawa ng supervisor namin, binigyan ako ng pang umaga, tapos siya ginawang pang gabi. Tapos ang ginawa niya, kinausap niya yung supervisor na pagpalitin daw yung schedule namin, yung shift namin, ano. Ako daw yung gawin na pang gabi, siya raw yung gawin na pang umaga. So ang ina-expect niya nung nag-request na kasama nating kababayang Pilipino, no, na ano, ina-expect niya magre-reprint
ng panibagong schedule yung supervisor. Pero ang ginawa ng supervisor, inano niya lang, nilagyan niya lang ng slash, na ibig sabihin ay nag-ship kami ng schedule dalawa. Kaya ang ina-expect nung kababayan natin Pilipino na gusto magpang-umaga ay magre-reprint nga. So nung dumating ako, nagulat ako syempre, no? Nagulat ako, sabi ko bakit ganito nangyari, pang umaga ako tapos biglang merong correction, may slash, tapos may pirma ng supervisor. Tapos kinausap ko yung kababayan natin Pilipino na patago na nag-request, no, doon sa supervisor natin na pagpalitin yung schedule namin, yung shift namin. Sabi ko, ba't anong nangyari? Excuse me. Bakit anong nangyari? Ba't nagpalit yung schedule natin? Sabi ko sa kanya. Tapos siya, sabi niya, ha? Alin nagpalit ng schedule? Yung bang kunwari wala siyang alam. Anong nagpalit ng schedule? Hindi ko alam. Sabi niya, ha? Tingnan ko nga yung schedule. Nung nakita niya schedule, akala niya nag-reprint nga yung supervisor, hindi naman nag-reprint. Nakita niya meron lang slash na gano'n, may correction lang. Nagulat siya. Sabi ko, bakit ano nangyari dyan? Ba't nagpalit na hindi ako ini-inform? Sabi ko. Tapos umamin na siya, sabi niya, kasi nag-request kasi ako na gusto ko magpang-umaga, ayoko kasi magpang-gabi. Sabi ko, bakit ayaw mo magpang-gabi? Kasi alam mo na mahirap magpanggabi kasi nag-iisa ka lang, ano? Kasi dun sa restaurant na pinagtrabahuhan ko, mga kainags, fast food na pinagtrabahuhan ko, pagka closing ka kasi mag-isa ka lang, tapos sisisihin ka pa ng ng pang-umaga, no? Yan, iwanan lahat sa iyo ng yung mga pang-umaga kasi kasama na yung kababayan natin Pilipino na yung kasama ko dati sa trabaho. Ano yun, pag nagtrabaho yun, iwanan niya yung mga ibang trabaho niya. Yung dapat na, di ba, bago siya magtapos yung shift niya, lilinisin niya yung mga shift, yung mga pinagamitan niya, di ba? Tapos magre-refill ng mga stocks para hindi mahirapan yung mga closing pagpasok. Siya kasi ang ginagawa niya, iniwanan niya. Bahala na yung closing yan, parang ganun. Kaya ayaw niya mag-closing, natatakot siya kasi baka daw gawin sa kanya. So yun, makaka-encounter kayo ng ganyan, ano? Sana wala kayong ma-encounter na makasama sa trabaho na ganyan. So, experience ko lang naman yun. Ano yun, lalaking kababayan natin Pilipino, no? Na gusto niya lagi pang umaga, yan. Tapos nagrereklamo lagi, yun. Ewan ko ba, ba't gano'n? So may mga ganun talaga tayong makakasama minsan sa trabaho, no? Yung konti pa lang yung ginagawa, nagrereklamo na. Yan, gusto niya, pagdating niya, puno yung mga stocks, malinis, yan. Pero pag siya na yung aalis, hindi niya ginagawa yung trabaho niya, no? Na maglinis, maglagay ng stocks. Pag pinagsabihan mo, galit pa, yan. Pero siya, pagpapasok, gusto niya, puno yung stocks, hindi na siya mahihirapan. Yan, makaka-encounter kayo ng ganyan mga kasama rito, no? Sa ating mga kababayang contract worker na parating dito sa Canada o yung mga nandito na sa Canada, no? Mga baguhan pa lang. Meron kayong ma-encounter na ganyan. Kung wala kayong ma-encounter, maswerte kayo. Dito tayo. Teka, baka may drive-thru, Hira, ano? Dito na natin tukawid. Kung saan tayo lumulusot, Dito tayo sa tamang tawiran. Yan. So yun nga pala mga kainags, hindi ko sinasabi na perfecto ako, no? Hindi ko sinasabing gano'n. Siyempre tao lang din ako. Nagkakamali din ako. At siyempre may mga kanya-kanya rin tayong ugali, ano? Pero ako mga kainags, kaya ako naman sinasabi to dahil para sa ating mga contract worker na parating dito, no? At yung mga baguhan pa lang para magkaroon ng ideas. Yan. Sinasabi ko rin naman sa iyo, siyempre tao nga lang din ako, nagkakamali ako. Pero ang isa sa mga rules ko kasi mga kainags sa buhay ko, no? Kung meron man kung galit doon sa isang tao or inis doon sa isang tao, hindi ko dinadala yung inis ko sa kanya pagdating sa trabaho. Kumbaga, pag nasa trabaho na, ginagawa ko kung ano yung trabaho talaga. Kung kailangan ko siyang tulungan kasi hindi niya kinakaya, tutulungan ko siya mga kainags, ano? At kung kailangan ko siyang kausapin regarding sa trabaho, kakausapin ko siya. Professional mga kainags, ano? Gusto kong maging yung sarili ko kasi, maging professional pagdating sa trabaho. Ayoko yung isasantabi ko muna yung mga sama ng loob, yung galit, isasantabi ko muna yan.
So ang problema kasi mga kainags ganito, no? Doon sa na-experience ko, kaya ko lang naman kinikwento dahil sa mga naging experience ko, no? At saka syempre kaya ako nagkikwento mga naging experience din ng mga nakakakwentuhan kong mga kababayan natin. Ayan. So isa sa mga experience ko, so syempre meron tayong nakaalitan sa trabaho, di ba? Natural yan, normal yan. So ang problema mga kainags ito, pagka tutulungan ko siya, gusto ko siyang tulungan, yung kababayan natin Pilipino na nakasama ko sa trabaho, ang sinasabi niya sa akin, wag mo akong tulungan, kaya ko to, hindi namin kailangan ng tulong mo. Ganon mga kainags, ano? Hindi magandang ano yun, hindi magandang attitude yun pagdating sa trabaho. Yung bang hindi mo na kaya, kailangan mo na ng tulong, tapos ako wala naman akong ginagawa kasi nga siguro mabilis, yun, yabang no. So sa madaling salita mga kainags, ano, kailangan mo talagang tulungan, teamwork, di ba, sa trabaho. So may experience ako na tinutulungan ko siya. Ang sabi niya sa akin, wag mo kong tulungan, hindi ko kailangan ang tulong mo. Sabi sa akin gano'n mga kainags. Di malis ako, at least ako sa sarili ko, alam ko na gusto ko siyang tulungan, di ba? Siya lang ang ayaw. Kaya pagka ako naman yung nadadown, nadidihado sa trabaho, nadadown yung maraming orders, talagang hindi ako tutulungan nun mga kainags, ano? Yung iba naman parang wala lang, nakatingin lang sa monitor, naghihintay lang ng merong orders na lalabas doon sa monitor station nila. Yung bang ano, yung pakiramdaman. So siyempre makakaranas talaga tayo ng ganyan, no? Sinasabi ko lang sa inyo to mga kainags, no? Para magkaroon uli kayo ng ideas, ano? At sakaling maranasan nyo, alam nyo na, di ba? Kaya nga kung akong tatanungin nyo mga kainags, ano, yung trabaho ko ngayon, mas gusto ko yung trabaho ko ngayon, ano? Although mabigat ang trabaho namin, mahirap, pero masaya ka sa ginagawa mo, nag-i-enjoy ka sa mahirap mong trabaho. Kasi ang trabaho namin individual, wala kang katulong, wala kang kasama sa trabaho mo, sarili mo lang. Kung sakaling magkamali ka, walang maninisi sa'yo na kasama mo, ang sisisi lang sa'yo, sarili mo lang, diba? Kung maganda yung trabaho mo, ikaw lang ang makikinabang doon sa incentives mo, walang iba. Kasi di ba pagka team, di ba, marami kang kasama sa trabaho. Merong iba diyan tamad, merong iba diyan masipag, merong iba diyan mas marami pa yung yosi break kaysa sa trabaho, di ba? Ikaw pawis na pawis kasi sila nasa labas, tamad, di ba? Ganun, makaka-encounter talaga tayo ng mga ganyan mga kainags. Kaya expect na natin yan pagdating natin dito sa Canada. Yung iba sa inyo baka sabihin nyo, ito naman si Inags, kala mo pag nagsalita, kala mo napakabuting tao, napakaganda ng ugali. Baka ganun ang isipin nyo mga kainags, ano? Pero tama kayo, no? Tama kayo mga kainags, ano? Sabi ko nga, tao lang din ako, nagkakamali din ako, may mga kasalanan din ako, syempre. Pero alam ko yung limitasyon ko. Ibig sabihin, alam ko limitasyon ko, alam ko ilulugar ko yung ugali ko kung saan ba natatama. So alam ko yan mga kainis, no? Kaya nga malakas ang loob ko na magsalita ng ganito, magkwento sa inyo ng ganito. Kasi yung mga nakasama ko sa trabaho, doon sa fast food at saka doon sa restaurant, alam nila mga kainis, ano, kung ano ang performance ko sa pagtatrabaho. Hindi ko sinasabing sobrang galing-galing ko, sobrang sipag ko. Hindi ko sinasabing ganun. Ang sa akin lang mga kainags ay ginagawa ko lang yung trabaho ko ng maayos. Kaya ayoko lang magbanggit ng mga pangalan ng mga fast food at ng restaurant na pinagtrabahuhan ko dito sa Canada. Dito lang sa vlog na to, no? Ayokong banggitin. Kasi nga gusto ko muna maging pribado sa vlog lang na to, yung ating pinagdaanan na trabaho, ano. Yan, kahit na tanungin nyo paano nyo malalaman kung sino na. Pero kaya nga sabi ko sa inyo, malakas ang loob ko nga mga kainis. Dahil kung sakaling may mga makapanood man ng vlog ko na to, na mga naging kasama ko sa trabaho, except lang doon sa mga nabubuisit sa akin, nagagalit sa akin, na mga naging kasama ko sa trabaho dati, Pero kung pag-uusapan natin ng performance mga kainis sa trabaho, yun ang may pagyayabang ko. Kaya nga malakas ang loob ko. Kaya nga lagi kong sinasabi, di ba, na mas maganda magsipag kayo sa mga temporary foreign contract worker natin, tsaka yung mga kakarating lang dito sa Canada. First impressions last. Magsipag kayo mga kainags, magsipag kayo. At saka syempre huwag nyo kakalimutan, mag-ipon ng mag-ipon. Maniwala kayo sa akin, mark my word. Lagi ko sinasabi yan. Masipag, pakita nyo masipag, huwag kayong tatamad-tamad mga kainags, ano. Mahirapan kayo sa bandang huli niyan.
Kasi pag masipag ka mga kainags, lahat ng mga nakakilala sa'yo, lahat ng mga nakatrabaho sa'yo, maniwala kayo sa akin mga kainags. So, pag nangangailangan sila ng trabaho, ikaw tatawagan yan, kukontakin ka ng mga yan. O baka gusto mong trabaho part-time, ikaw magsasawa sa trabaho mga kainags. So kaya ako sinasabi yon. At hindi ko rin naman pinapasinungalingan na syempre may ugali din ako mga kainags, bilang isang tao. May ugali din ako syempre. Hindi lahat ng araw, lahat ng oras ay nasa mood tayo syempre naman. So may mga hindi rin ako mga nagawang mabuti syempre, no? Syempre tao lang din, makasalanan lang tayo eh. Pero alam natin 'yon. At syempre kung ano man yung mga nagawa natin kasalanan na 'yon, eh syempre pinagsisisihan naman natin 'yan at na-i-correct natin sa mga susunod na araw. 'Yon. So yun lang. Kaya ko lang naman kinikwento to. Siyempre mahal ko kayo mga temporary foreign contract worker na kababayan natin dito, no? Dahil nagdaan din ako sa mga katulad nyo. Bihira naman kayo, no? Yun lang. So kung sakaling may experience lang kayo, ma-encounter kayo ng ganyan ng mga pinagsasabi ko, at least alam nyo mga kainags. Yun, o diba, naalala nyo ba nung kinuwento ko, diba, nung napunta ako ng Gordon Foods, diba, sabi ko nung 2011 ako yung unang temporary foreign contract na Pinoy na hinire nila. Kasi 5 lang kami dati dyan eh. Yung 4 na Pilipino na inabutan ko dyan, permanent residents na yun. Ako lang yung temporary foreign contract worker. Kumbaga kaya lang naman ako hinire nung Gordon Foods na bilang isang temporary foreign contract worker na Pilipino nila. Kasi nga siguro parang nahiya sila doon sa nag-refer sa akin, ano? Yung kaibigan natin si Sherwin Job, diba? No, refer nila ako. So after 3 months mga kainags, di ba? Sinabi ko naman kinuwento ko naman sa inyo. At saka alam din naman ng mga kasama ko sa trabaho. After 3 months, nag-hire na sila ng mga Pilipino, puro contract worker mga kainags, ano. Yun. Kaya yun ang isa sa mga ipinagmamalaki ko. Pinagyayabang. Kasi baka sabihin nyo, hindi mo pinagmamalaki yan, pinagyayabang mo. Ay, yun talaga mga kainags. Pinaganda ko lang. So yun mga kainags, after 3 months, kinausap kasi ako ng HR manager. Baka raw may mga kilala pa akong mga Pilipino na gusto kong i-repair. O, diba? Kasi nga sa performance mga kainags, performance, impressions first. Ano nga? Kalimutan ko na. Impressions. Ano nga? Kalimutan ko na. First impressions last. Yun, pambihira. So yun mga kainags, Yun. So ngayon, syempre, at my age, hindi na tayo bumabata. Kaya syempre, yung ating performance, ganun pa rin, pero yung overtime, wala na. Syempre, hindi na tayo bata mga kainags, At saka okay lang na wala tayong overtime ngayon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, inuna natin ang hirap. Kaya ito, nagpapasarap na lang tayo. Kasi nung bata pa tayo, inuna natin ang hirap, talagang sinulit natin nung bata pa tayo, nung malakas pa tayo. Para sa pagdating natin sa edad na to, ay nagre-relax na lang tayo mga kainags, Enjoy life, enjoy the weather, enjoy the spring, summer, or fall dito sa Canada. Yun. Baka sabihin nyo, sira ulo ko mga kainags, Pero hindi kayo nagkakamali. Totoo yun. Tingin sa akin mga tao rito. Mga sasakyan nila yan, Ano talaga, iba talaga ang tingin sa'yo, yung impression sa'yo mga kainags. Masipag ka talaga. Masipag ka, yan. Ay, masipag yan. Iba yung, sa'yo, respect. Pag makita ka pa lang, ay, sipag yan, pare. Alam, ay, sipag yan, Ganun. Iba. Yung bang malayo ka pa lang, ay, nandyan si yes. Alam mo yun, natutuwa sila kasi tamad sila. Kaya sila natutuwa. Yung masipag parating na meron nang gagawa ng trabaho nila. Hindi, joke lang mga kainags, seryoso. Syempre, halimbawa malayo ka pa lang, parating ka na, yes, nandiyan si may makakatulong na tayo. Yan, hindi tayo pilay. Diba? Ganon, iba yung sa'yo. Gustong-gusto ka na mga makakasama mo. Diba? Pagdating sa trabaho. Sa trabaho syempre. Kaya nga importante talaga yan. Especially dapat maging professional tayo pagdating sa trabaho. Yung mga away-away na yan, sama na loob na yan, isang tabi muna natin yan. Pagdating sa trabaho, ibalik na lang natin yung mga sama ng loob na yan, mga after ng work. O wag na ulit tayo magpansinan. Yan, pwede na yan.
Huwag na tayo mag-usap. Pero pagdating sa trabaho, yan, usap tayo pag kailangan. O diba? Ganun lang yun mga kainags. Ganun lang yun. Darating din naman ng panahon hihilom din yung mga samaan ng loob natin. Gusto ko sanang pumasok ng Winners, hindi ako makapasok-pasok kasi yung tok ko, may tag pa yan mga kainags, ano? Tapos yung sweatshirt ko, ito rin yung binibenta nila hanggang ngayon. Meron pang mga kaparehas tong suot-suot ko diyan sa Winners. Baka isipin nila lalabas ako tapos suot-suot ko yung, baka sabihin nila ninakaw ko. Mahirap na. Kaya hindi muna ako pumasok diyan sa Winners. Next time na lang pagkaiba na yung suot natin. Bihira. Mahirap na mapagkamalan. Especially dun sa mga contract worker, no? Mga temporary foreign contract worker ng mga kababayan natin. Nako, pag nalaman ng mga kasama nyo, na-discover nila na masipag kayo magtrabaho, malaking puntos yun. Halimbawa, nawalan kayo ng work permit or hindi na kayo continue ng employer nyo. So malaking puntos yung pagiging masipag nyo, yung mga naipakita nyo sipag sa mga kasama nyo sa trabaho. Kasi sila na yung maghahanap ng work permit or ng employer para sa inyo. Malaking posibilidad na ganun. So hahanapan ka nila or yung ibang employer, kakausapin nila, i-refer ka nila sa kanila, sabihin nila, naku, napakasipag niyan, bigyan mo ng work permit yan at hindi ka magsisisi. Totoo yun mga kainags. Uwi na tayo mga kainags, kasi kakabit pa natin yung mini heater, no, ng sasakyan ni Mahal Arena. Para bago mag winter, nakakabit na yon. Kailangan may kabit na natin ngayon bago gumabi. Yan, bago tayo umuwi, shoutout muna, no? Shoutout kay Army Rodriguez ng UAE at shoutout kay Miriam Cabales ng Saudi Arabia. Shoutout kay Alan Pontanosa ng Richmond, British Columbia, Canada. Yan, shoutout kay Carlo Medrana at Medrana family ng Laguna. Yan. Tsaka shoutout kay kay Dexter Ivasco ng Oman. Yan. So, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta at sa panonood. At sa pagsama sa aking kalokohan. Kaya sa pagtawa na wala namang dahilan. Yan. So uwi na tayo mga kainags, papahinga muna ako, no? Oh my gulay. Yan. Medyo ko lang. Ay nako, masikip. Luluwagan ko lang yan so upuan. Yun. Yan. Ito kasi mga kainags, pag nag-winter kasi sobrang lamig, ang tagal matanggal nung snow dito, no? Ayos, kumana na. Para mas madali, gaganunin natin yan, no? Kung saan yung matagal ma-defrost, itututok natin doon, ganyan, no? Yan, o, diba? So okay to, kabit ko lang. Yan, so kailangan mo talaga magbutas dito, butas doon. Yan, kumuha lang ako ng pambutas. Dito. Talagyan na natin ng tornilyo. Ayan ang tornilyo. Tsaka ito madilim lang tornilyo. Hindi na mauuga-uga yan mga kainags kasi na tornilyohan na natin Subukan natin. Ayos. Alright, mission accomplished.